Siguro naman maraming mga nakakaalam tungkol kay Axel. Yung aso na dinosportos, yung ulo hanggang sa namatay. Sa bandang Nueva Ecija yun nangyari. Ang balita ko, inihiyan lang daw yung isang lalaki ni Axel. Tapos sa galit niya, sinundan niya si Axel kung saan nagpunta na patapat doon sa may CCTV. Kaya nakuhanan sa CCTV na nilapitan niya si Axel, pinagpapalo ng 2x2. Nagawa pa nga nung aso na umalis, tumakbo. Kaya lang sinundan pa rin siya nung lalaki. Hindi niya talaga tinigilan hanggang sa mamatay. Ang masakit pa doon at nagpaiyak sa akin na sobra. Napakadaming tao doon. Pero ni isa sa kanila wala man lang umawat doon sa lalaki habang hinahampas ng 2x2 sa ulo si Axel. Grabe no? Parang pakiramdam ko tuloy nung time na yon. Lahat ng mga tao doon ay mga demonyo. Ang masakit pa dito, namatay na nga yung aso. Tapos yung owner, balita ko nga, nakipag-areglo sa halagang 100,000 pesos. Kung ako yung owner dun sa aso na yon, never akong makikipag-areglo sa pera. Napakasakit kaya nun. Alaga mo, pinatay ng ibang tao, tapos ganun na sitwasyon pagpatay. Karumaldumal ang pagpatay dahil talagang pinalo ng 2x2. Kitang-kita sa CCTV. Kung ikaw na owner, masakit panoorin yon. Kung masakit sa ibang tao na habang pinapanood yung video na yon, mas masakit sa owner yon. Pero nagawa niya talagang ipagpalit ang pera sa kanyang alaga. Parang hindi na siya naawa sa kanyang alaga, no? Talagang sa mundo ba talagang ibabaw, puro pera na lang ang kailangan natin isipin. Pero kanina nabalitaan ko nga, kapanood ako ng mga TV5 yata yun, na yung tao na raw yun nasampahan na ng kaso. So ibig sabihin na baliwala yung pera na binigay na 100,000 doon sa owner nung taong pumatay kay Axel. Dapat lang. Kasi talagang hindi ako tumigil doon sa main account ko na mag-share, humingi ng justice para kay Axel. Lagi ko talaga minimension si Raffy Tulfo. Kasi alam ko si Raffy Tulfo lang ang pwedeng makatulong at makagawa ng aksyon para dyan. Alam ko rin na si Raffy Tulfo ay madaling lapitan. Hinihingi ko lang sa gobyerno ng Pilipinas dito sa atin. Sana totoo nga nababaltaan ko na magbababa ng batas para sa mga animal cruelty. Sobra na kasi dumarami na yung mga mapang-abuso para sa mga aso at pusa, karamihan ang mga nababalitaan ko. Meron pa nga ako dyan nabalitaan kasunod ni Axel na si Kobe. Nalimutan ko lang kung anong lugar yun. Tinanggalan ng dila, pinutulan ng dila. Nakita na lang ng owner niya, sinundan yung dugo mula dun sa kanila, kakahanap kay Kobe. Nakita na lang si Kobe, yung aso, naputol yung dila at nandun pa, nakita nila yung pinagputulan. Grabe na talaga yung mga tao ngayon, no? Ang dami ng mga demonyo sa mga hayop. Hiling ko lang sa mga gumawa ng ganyan kay Kobe at saka kay Axel, bumalik sa kanila lahat ng mga ginawa nila. Hanggat hindi nagbababa ng animal cruelty ang bansang Pilipinas, hindi matatapos yan. Marami pa rin gagawa niyan. Kaya dapat nating ibaba ang batas para sa mga animal cruelty para matapos na ang problema na yan. Dahil maraming nakakaawang mga aso, pusa ang sobra-sobrang nangaapi. Na kung tutuusin, yung mga gumagawa ng ganyan na masama para sa kanila, sila ang mas magandang tawagin na hayop kaysa sa mga pinatay o sinaktan nilang mga aso at pusa. May napanood pa nga ako, pusa kinulong tapos sinunog. O diba, may puso pa ba ang mga taong yan? May konsensya pa ba sila? Parang wala na. Kaya dapat lang ibaba sa bansang Pilipinas ang animal cruelty.